Sino si Moises Salvador? Ano ang kanyang ginampanan sa kasaysayan ng Pilipinas? Si Moises Salvador ay isa sa 13 martir na binitay sa Bagong Bayan noong 11 ng Enero taong 1897. Si Moises Salvador ay isinilang sa San Sebastian, na bahagi noon ng Quiapo sa Maynila noong 25 ng Nobyembre taong 1868. Ang kanyang mga magulang ay sina Ambrosio Salvador, isang mayamang arkitektong Espanyol, at Acosta Francisco. Gaya ng iba pang mga anak mayaman, sa Ateneo de Manila siya pinag-aral ng kanyang mga magulang. Pangarap ng kanyang mga magulang na maging doktor siya, kaya ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa Madrid sa Espanya upang mag-aral ng medisina. Habang nag-aaral ng medisina sa Madrid sa Espanya, nakilala niya si Jose Rizal at Marcelo H. del Pilar, kapwa matapang ang loob sa pagpapahayag sa La Solidaridad at pagpapalawak ng kilusang propaganda upang mapagbuti ang kalagayan ng mga tao sa Pilipinas na nagdurusa sa malupit na pamahalaang Espanyol. Napahanga siya at kalaunan ay sumanib sa kilusang propaganda ng mga Pilipino sa Espanya at sumali sa Masoneriya. Tunay na nangamba ang kanyang mga magulang sa kanyang mga gawain, kaya, pinabalik siya ng kanyang ama sa Pilipinas. Dumating siya sa Maynila noong Abril taong 1871 na dala-dala ang mga acuerdos ng Madrid Junta upang magtatag ng mga loya. Ang mga dokumentong ito ay kanyang dinala kina Deodato Arellano, bayaw ni Marcelo H. del Pilar, at Andres Bonifacio. Pinagkatiwalaan siyang magpadala at tumanggap ng mga impormasyong kumpidensyal mula sa Espanya at ito'y mahusay niyang naisagawa. Noong Pebrero taong 1871 ay sumali siya sa Lohiya ni Lad, ang unang Pilipinong samahang Mason, gamit ang simbolikong pangalan na Araw. Noong Marso taong 1872, nang maitatag ang Lohiyang Balagtas, na sangay ng El Gran Oriente Espanyol, naging kapita-pitagang puno siya nito. Nang itinatag ang La Liga Filipina noong 3 ng Hulyo taong 1872, siya at ang kanyang ama na si Ambrosio Salvador ay isa sa mga nangungunang kasapi nito. Nang ipatapon si Rizal sa dapitan, muling pinag-isipan ng mga Pilipino ang mga maaari nilang gawin. Naniwala ang isang pangkat sa ilalim ni Andres Bonifacio na sa pamamagitan lamang ng marahas na paghihimagsik matatamo ang kalayaan at kasarinlan mula sa Espanya. Ang isang pangkat naman ay naniwala na ang mapayapang pagkilos o hindi marahas na paraan na itinaguyod ng La Solidaridad ang pinakamagaling pa rin na paraan sa pagkakamit ng pagbabago. Ang pangkat na ito ay tinawag na Cuerpo de Compromisarios, siya ay isa sa mga miyembro nito. Noong 26 ng Nobyembre taong 1872, ikinasal siya kay Isidre Narciso, ngunit, hindi sila nagkaanak. Maliban sa pagiging kasapi ng Lohiya at ng Cuerpo de Compromisarios, mahilig rin siya sa sports. Sa katunayan ay naglalaro siya ng ajedrez o nagbibisikleta pagkatapos ng araw ng gawain. Mahilig din siya sa picnic, pagsasayaw at lahat ng aktibidad panlipunan na angkop sa kanyang katayuan sa lipunan. Hindi niya pinabayaan ang kanyang negosyo sa kabila ng malalim na pagkakasangkot niya sa mga gawaing mason at propaganda. Itinuro sa kanya ng ama niya ang gawaing construction. Isa sa kanyang mga itinayo ay ang pundasyon ng tulay ng Santa Cruz na ngayon ay tulay ng MacArthur sa May Ilog, Pasig. Nang matuklasan ang katipunan noong Agosto taong 1876, marami sa mga miyembro nito ang agad na nagtungo sa malayong lugar upang makaiwas sa pagkadakip at simulan ang himagsikan. Marami sa mga mason ang nanatili sa kanilang tahanan. Noong 16 ng Setyembre taong 1876, siya at ang kanyang ama ay inaresto ng mga Espanyol dahil sa hinalang pakikisangkot sa mga gawaing mapanghimagsik. Matapos ay dinala sila sa kulungan sa Fort Santiago ni Colonel Francisco Olive kung saan pinahirapan sila sa loob ng 3 buwan upang kunan ng impormasyon.
Matapos ay nilitis siya at kanyang ama ng hukumang militar, sa kasamaang palad, sila ay napatunayang may sala sa kasong pagtataksil at rebelyon at hinatulan ng kamatayan. Noong 11 ng Enero taong 1897, siya, kasama sina Numiriano Adriano, Domingo Franco, Francisco L. Rojas, Luis E. Villarreal, Faustino Villaruel, Jose A. Dizon, Lieutenant Benedicto Najaga, Jeronimo Medina, Antonio Salazar, Ramon Padilla, Braulio Rivera at Estacio Mañalac, ay inilabas ng Fort Santiago nang nakatali ang mga kamay sa likuran. Naglakad siya ng nakayapak habang mahinahong nananabako. Sa Bagong Bayan, na Luneta ngayon, siya, kasama sina Numiriano Adriano, Domingo Franco, Francisco L. Rojas, Luis E. Villarreal, Faustino Villaruel, Jose A. Dizon, Lieutenant Benedicto Najaga, Jeronimo Medina, Antonio Salazar, Ramon Padilla, Braulio Rivera at Estacio Mañalac, ay binitay sa pamamagitan ng pagbaril. Sila ay nakilala sa tawag na 13 martir ng Bagong Bayan. Unang inilibing ang kanyang mga labi sa sementeryo ng Paco, Liwasang Paco ngayon. Nang mapasa kamay ni General Juan Cailles ang distritong ito, hinukay at inilibing ang kanyang mga labi sa simbahan ng Pandakan. Noong 13 ng Hulyo taong 1936, pinagtibay ng sangguniang panlungsod ng Maynila sa pangunguna ni Manuel de la Fuente ang ordinansa bilang 2384, kung saan pinalitan nito ang pangalan ng Guaypit Elementary School sa distrito ng Sampaloc, ng Moises Salvador Elementary School. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.